Pangalawa, pray before temptation overpowers you. Kung sa point 1, nakita natin na kailangan manatiling gising sa oras ng testing. Ngayon naman, makikita natin na hindi sapat na alerto lang tayo. Kailangan nating manalangin bago pa tayo madaig ng tukso. Kasi may mga tukso na kapag lumakas na, kapag matagal mo nang kinakausap, kapag matagal mo nang ine-entertain, kapag matagal mo nang pinapapasok sa isip mo, kapag matagal mo nang pinaghahandaan, mas mahirap na itong labanan. Basahin natin yung Matthew 26:41. Magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu'y nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. Kaibigan, ang bigat ng verse na ito. Hindi sinabi ng Panginoong Yesus, manalangin kayo pagkatapos nyong bumagsak. Hindi niya sinabi, manalangin kayo kapag hindi nyo na kaya. Hindi niya sinabi, manalangin kayo kapag nasira na ang buhay nyo. Hindi. Ang sabi niya, magbantay kayo at manalangin upang hindi kayo madaig ng tukso. Ibig sabihin, ang prayer ay hindi lang pang-repair pagkatapos mo bumagsak sa kasalanan, kundi ang prayer ay protection mo bago ka pa humarap sa temptation. Hindi lang ito gamot pagkatapos masugatan. Ito ay prevention bago lumaki ang apoy. Ito ay guardrail bago ang bangin. Ito ay pagtakbo kay Lord habang may lakas ka pang lumayo. Kuya Mike, ibig ba sabihin, kapag nanalangin ako, hindi na ako matutokso? Hindi. Kahit ang Panginoong Yesus tinokso sa ilang. Kahit mature believers, tinutokso pa rin. Ang sinasabi ng Panginoong Yesus, kapag tayo ay nagbabantay at nananalangin, hindi tayo papasok sa temptation na walang discernment. Hindi tayo papasok sa temptation na walang dependence. At hindi tayo papasok sa temptation na walang grace. Ano ibig sabihin? Hindi ibig sabihin wala ng tukso. Ang ibig sabihin lang ay hindi ka na haharap sa tukso na walang kalaban-laban kasi natutulog ang puso mo. Kapag sinabi natin hindi tayo papasok sa temptation na walang discernment, ibig sabihin dahil sa panalangin, nagiging mas sensitive tayo sa kalooban ng Diyos. Habang lumalapit ka kay Lord sa prayer, mas nakikilala mo yung puso niya. Nakikilala mo yung holiness niya. Nalalaman mo yung mga promises niya at ang kalooban niya. Kaya hindi ka na bulag sa danger. Nakikita mo na delikado na itong conversation na ito Nakikita mo na hindi na healthy ang closeness namin. May asawa ako. Iiwasan ko ito. Nakikita mo na kapag pagod ako, mas mabilis akong magalit. Nakikita mo na kapag gabi at mag-isa ako, mas malakas ang temptation ko sa phone at pornographic material. Nakikita mo na kapag may extra money ako, bumabalik ang urge ko sa gambling. Yan ang discernment. Hindi ka magkakaroon ng discernment kung hindi ka nananalangin, kaibigan. Kaya nga sa pamamagitan ng prayer, binabasa mo ang kondisyon ng puso mo sa harap ng Diyos. Kaya ang prayer, hindi lang request. Prayer is where God opens your eyes. Kapag sinabi natin hindi tayo papasok sa temptation na walang dependence, ibig sabihin, dahil sa panalangin, inaamin mo na hindi sapat ang willpower mo, hindi ka papasok sa araw mo na parang kaya mo ang lahat. Hindi mo sasabihin, strong naman ako, hindi ako babagsak. Hindi. Sa halip, sa prayer, sinasabi mo, Lord, mahina po ang laman ko. Bantayan mo po ako. Bigyan mo po ako ng wisdom. Bigyan mo po ako ng kalakasan. Tulungan mo po ako makatakbo bago pa po ako madaig ng temptation. Halimbawa, bago ka pumasok sa trabaho na alam mong maraming pressure, mag-pray ka muna. Bago ka umuwi na pagod at baka mapagbuntunan mo lamang ang iyong pamilya, mag-pray ka muna. Bago ka humawak ng phone sa gabi, mag-pray ka muna at maglagay ng boundary. Dependence means hindi mo tinatrato ang sarili mong kalakasan bilang tagapagligtas mo. No. Sa prayer, kinikilala mo na ang Panginoong Yesus ang kailangan mo dahil wala kang sariling lakas na makakayanan mo yung temptation. At kapag sinabi natin hindi tayo papasok sa temptation na walang grace, ibig sabihin, dahil sa panalangin, naaalala mo kung sino ka sa harap ng Panginoong Yesus. Ibig sabihin, hindi ka lumalaban sa temptation para patunayan na karapat dapat kang mahalin ng Diyos. No. Lumalaban ka dahil mahal ka na ng Diyos. Sinabi niya sa iyo yung identity mo, ikaw ay anak ko, ikaw ay minamahal ko.
Minahal ka na niya noong makasalanan ka pa. Kaya hindi ka lalaban sa temptation para mahalin ng Diyos. Mahal ka na niya, kaya ka lalaban sa temptation. Namatay siya sa krus para sa kasalanan mo. At dahil dito, maaalala mo ang grace niya sa iyo sa prayer. Pinapaalala ng Diyos sa puso mo, anak, hindi ka alipin ng kasalanan na yan. Niligtas ka na ng Panginoong Hesus. May way out. May forgiveness. Kapag nagrepent ka, may strength para tumalikod ka dyan. Tutulungan kita. May bagong buhay na hinanda ko para sa iyo. Maaalala mo yung grace ng Diyos sa iyo sa tuwing ikaw ay mananalangin. Kaibigan, tanda mo ito. Grace does not make us careless. Grace wakes us up. Grace teaches us to say no to sin and yes to God. Kaya nga, pray before temptation overpowers you means lumapit ka sa Diyos habang maaga pa. Bago lumakas ang desire, bago lumalim ang compromise, bago maging controlling ang fear, at bago madaig ng laman ang puso mo. Kasi sabi ng Panginoong Hesus, ang espiritu'y nakahanda, ngunit mahina ang laman. Alam mo, nakaka-encourage ito para sabihin ng Panginoong Hesus na ang espiritu'y nakahanda, ngunit mahina ang laman. Hindi niya sinabi kasi na wala talaga kayong pagmamahal sa akin eh. No? Hindi niya sinabi kila Pedro, tulog na naman kayo. Wala kayong pagmamahal sa akin. Hindi yun ang sinabi niya. Hindi niya sinabing, mga fake Christian kayo. Hindi. Ang sabi niya, willing ang spirit, may desire, may sincerity, may intention, pero mahina ang laman nyo. Kaya nga, hindi sapat ang magandang intention, kaibigan. Kundi kailangan talaga natin ang panalangin. Kailangan ng boundaries, kailangan ng repentance, kailangan ng humility. Kaibigan, marami sa ating ganito. Sinasabi natin, Lord, ayoko nang bumalik sa kasalanan. Totoo naman. Maganda yung intention. Lord, gusto ko maging faithful. Totoo naman. Lord, lalabanan ko ang temptation. Totoo naman. Pero ang tanong, bakit naka-install pa rin ng app na alam mo lagi kang hinihila pababa? Bakit nasa phone mo pa rin ang gambling app kung alam mong doon ka laging natutokso? Bakit nakasave pa rin ang contact ng tao na yan na alam mong nagiging daan para sa emotional temptation mo? Bakit nakafollow ka pa rin sa account na alam mong nagtutulak sa'yo sa pita ng laman? Nagtutulak sa'yo sa envy, bitterness, or comparison? Bakit may backup plan ka pa rin papunta sa kasalanan tapos sinasabi mo naghahanda kang lumaban? Kung sinasabi mo, hindi ko naman gagamitin, pero hindi ko rin i-delete. Kaibigan, tanungin mo ang puso mo. Bakit kailangan pa rin nandun yan sa phone mo? May isang tatay na nagsabi sa anak niya, anak, huwag ka lalangoy sa kanal. Sabi ng anak, okay dad. Pero pag uwi niya, dala niya yung basang bathing suit. Tinanong siya ng tatay, saan ka ba galing? Sabi niya, lumangoy po ako sa kanal. Ha? Di ba sabi ko sa'yo, huwag ka lalangoy doon? Sabi ng anak, opo. Bakit mo ginawa? Ang sagot niya, Dad, dala ko po kasi yung bathing suit ko. Hindi ko napigilan yung temptation. Tinanong ng tatay, bakit mo dinala yung bathing suit mo? Sabi ng anak, para prepared po ako lumangoy, just in case matukso ako. Kaibigan, nakakatawa pakinggan. Pero maraming beses ganyan tayo spiritually. Sinasabi natin, Lord, ayoko magkasala, pero dala natin yung bathing suit. Sinasabi natin, Lord, ilayo mo ako sa temptation, pero pinapanatili natin yung access. Sinasabi natin, Lord, tulungan mo ako maging pure, pero pinapakain pa rin natin ang mga mata natin. Sinasabi natin, Lord, ayoko nang bumalik sa wrong relationship, pero naka-open pa rin yung secret chat. Sinasabi natin, Lord, ayoko na sumabog sa galit. Pero hindi natin dinadala sa Kanya yung resentment natin. Hindi natin inaamin sa Kanya. Hindi tayo nagpo-forgive. Kaya malinaw yung Romans 13:14. Gawin ninyo ang Panginoong Hesukristo bilang sandata at huwag ninyong pagbigyan ang laman upang masunod ang mga hilig nito. Kaibigan, ang Panginoong Hesus lang ang ating sandata. Hindi natin kaya. Kahit si Apostle Paul, sabi niya, yung mga bagay na ayoko, yun yung ginagawa ko. Pero sino makakapagligtas sa akin? Ang sabi niya, ang Panginoong Hesus. Kaya nga, sabi, sa ibang translation, make no provision for the flesh. Huwag mo paglaanan. Huwag mo bigyan ng supply. Huwag mo bigyan ng backup plan. Huwag mo bigyan ng room. Kasi kung pinaghahandaan mo ang laman, huwag kang magtaka kung ang laman ay manghahari sa'yo.
Isipin mo ang fire alarm. Ang fire alarm, hindi na naghihintay na masunog ang buong building bago tumunog. Kapag usok pa lang, nagwa-warning na. Bakit? Kasi kapag lumaki ang apoy, mas mahirap ng pigilan. Kapag usok pa lang, may chance pang makaalis. May chance pang tumawag ng tulong. May chance pang mapigilan ang damage. Ganyan ang prayer. Prayer is the fire alarm before temptation becomes a wildfire. Kapag may konting desire na bumabalik, manalangin ka na. Kapag may konting curiosity na delikado, naku, manalangin ka na, kaibigan. Kapag may konting bitterness na sa puso mo, manalangin ka na. Kapag may konting pride na nagsasabing, ako ang tama, sila ang mali, manalangin ka na, kaibigan. Kapag may konting attraction na alam mong hindi dapat, manalangin ka na. Kapag may konting urge na tumaya ulit, mag-download ulit, mag-message ulit, manalangin ka na at tanggalin yung access na yan. Kasi maraming kasalanan hindi nagsisimula sa malaking apoy. Nagsisimula saan? Sa usok. Isang maliit na app, isang maliit na chat, isang maliit na pagsisinungaling, isang maliit na bitterness, isang maliit na excuse, isang maliit na okay lang ito, isang maliit na hindi naman ako mahuhulog. Pero kapag hindi mo dinala sa Diyos, alam mo mangyayari, lumalaki. At kapag lumaki na, sasabihin mo, paano ako napunta dito? Kaibigan, madalas hindi tayo napunta dyan ng biglaan. May warning na, meron ng usok, may alarm na, pero pinatay natin yung alarm. Sabi ni John Owen, be killing sin or it will be killing you. Grabe, no? Ang kasalanan hindi laruan. Hindi ito pet na pwede mong alagaan. Hindi ito apoy na pwede mong hawakan nang hindi ka masusunog. No. Kapag hindi natin ito pinapatay by the grace of God, ito ang sisira sa atin. Si Billy Graham at ang kanyang ministry team ay nakilala sa pagkakaroon ng intentional safeguards. Mga malinaw na boundaries na sadyang inilagay nila para protektahan ang kanilang integrity, lalo na sa ministry. Madalas itong inuugnay sa tinatawag nila na Modesto Manifesto, na kung saan pinili nilang maglagay ng mga practical na pag-iingat para maiwasan hindi lang yung kasalanan, kundi kahit yung itsura pa lang ng immorality, iniiwasan na nila. Halimbawa, hindi sila basta sasakay sa kotse na silang dalawa lang ng isang babae na hindi nila asawa. Hindi sila basta papasok sa private room o hotel room na sila lang ng opposite sex. Hindi sila basta kakain ng silang dalawa lang sa lugar na pwedeng magmukhang date o magdulot ng maling interpretation. Hindi sila basta magta-travel na mag-isa at walang accountability. Hindi sila basta magbibigay ng counseling sa isang babae. Hindi dahil automatic na may masama sa puso nila, kundi dahil alam nila na ang testimony, purity at integrity ay kailangang bantayan. Kaibigan, that is wisdom. Hindi ito pagiging OA. Hindi ito pagiging legalistic. Ito ay pag-amin na totoo ang sinasabi ng Panginoong Hesus, ang espiritu'y nakahanda, ngunit mahina ang laman. Kaibigan, tandaan mo ito. Kung alam mong mahina ang laman mo, huwag mong ilagay ang sarili mo sa sitwasyon na kailangan mong patunayan kung gaano ka kalakas. Bakit? Kasi matatalo ka. Kaibigan, hindi kahinaan ang maglagay ng boundary, kundi karunungan yon. Hindi lack of faith ang umiwas sa sitwasyon na delikado, kundi wisdom yon ng taong kilala ang sarili niya at mas mahalaga sa kanya ang pangalan ng Panginoong Hesus kaysa sa pride niya. May mga tao kasi sinasabi, Pastor, wala naman ako masamang intention. Praise God kung wala. Pero hindi lang intention ang issue. Mahina ang laman. May mga emotional needs tayo, napapagod tayo, may loneliness tayo, may pride tayo, may insecurities tayo, may desires tayo. Kaya kung alam mo may kahinaan ka, huwag mo sabihin, kaya ko to. No, sabihin mo, Lord, kailangan kita. Tulungan mo ako lumayo habang maaga pa. Kaibigan, pray before temptation overpowers you. Sabi ni Martin Luther, prayer is a strong wall and fortress of the church. Ibig sabihin, ang prayer ay hindi decoration sa Christian life. Hindi ito opening number bago ang tunay na laban. No, ang prayer mismo ay fortress.
Kapag nananalangin ka, inaamin mo, Lord, hindi ko kayang bantayan ang puso ko kung wala ka. Kaibigan, after you pray, watch. Paano? Pray before temptation overpowers you. Huwag mong hintayin na lumaki yung apoy. Kapag usok pa lang, lumapit ka na kay Lord. Tinuro sa atin ng Panginoong Hesus ang panalangin sa Matthew 6:13, at huwag mo kaming hayaang matukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Araw-araw, kaibigan, bago magsimula ang araw mo, idalangin mo sa Diyos na ingatan ka niya sa temptation. Kapag warning pa lang, manalangin ka na. Kapag mahina pa ang bulong ng tukso, tumakbo ka na sa presensya ng Diyos. Bakit? Because Jesus loves you enough to warn you before sin wounds you. And Jesus is gracious enough to receive you when you run back to Him.